Yun, no? Okay, so finally, nakapag-video ulit tayo today. Saan ba tayo pupunta? Mag-vlog lang tayo ng konti. Update ko kayo kung ano nangyayari dito. Let's go! Okay, so nung dumating tayo, hindi pa na natin itong mga ibon dito. Ayan, no? So, malalakas na sila kumain. Kaya lang, dahil nagkaroon na ng lamok, yung iba, tinamaan na ng bulutong. Pero, okay pa din. In the sense na may immunity na sila. At saka, mukhang hindi naman deadly yung tumama sa kanila. So, okay lang. Kung hihipuin yung mga yan, ang kakapal. So, okay lang. So, yun nangyari dito sa ano natin kasi nagkaroon na ng actually, ang napapatay ko palang lamok dito is dalawa. Hindi naman siya ganun kagrabe. Kasi pagdating natin may nakita tayong dalawang ibon na meron. So siguro nahawa, kaya lang nung nag-vaccine ako, it's too late na. Yan. So tapos, ito pa isang update. Nag-o-open loft na tayo. Ayan. So may mga pinawalan na tayo in the last 3 days. So ito na yung 4th day nila na pakakawalan ko sila. Pero some of them is ano pa din, first timer na pakakawalan. Kaya lang papagod na tayo ng kaka-select. Nag-decide na ako na i-open loft na lang. Bahala na sila sa buhay nila. At least meron kasi akong pinawalan kahapon na 15. So far okay naman. So, hayaan natin kung anong mangyayari sa kanila. I'm hoping na hindi naman sila siguro mawala. Wag lang sila pipitik basta-basta. Okay, so may mga na-breed din tayo since last year. Ayan, kung mapansin nyo, yung mga nagpupunta sa bubong na yan, sila actually yung mga inuna natin nung na pinawalan. So, masisipag silang rumonda. Hindi ko alam kung ano meron sa kanila. Baka magaganda lang ang kondisyon pero malilipad sila. So, nahayaan ko. I'm hoping na hindi lang tayo maatake ng hawk. Okay, so far tahimik. Lumabas ako, wala naman akong makitang kalapate. Kaya medyo nagwo-worry din tayo. Baka mamaya may kalaban. Pero since summer naman, sana wala. Okay, so yan yung update natin. Tapos may mga hinabol tayo sa breeding. Kukuhanan lang natin sila ng pang stock lang. Okay. Okay, so kuhanan natin ng pang stock. So yan, ito yung mga kukuha natin ng pang stock. Ito mga inabutan ko na. Ito alisin natin egg. Paglilipat-lipatin natin tapos biyak na. Okay, yung gagawin lang nating yaya. Ito yung project double barrel natin. Ito nakapag-produce na tayo ng 3 double barrel kasi pinagsama natin yung blood ng 165 winner na combined producer at yung 200 mile combined winner. So magkasama na sila sa isang ibon. At prepare natin yan. Gagawa tayo ng triple barrel line natin. At saka quadro deluxe. Malalaman nyo kung bakit. Yun yung mga susunod natin project. At saka ito yung isa natin priority. Binigyan natin to ng fertility tab ng more than 1 week na. So, let's see kung makakapagbigay siya at makapagbuga pa din sa atin. If not, sayang. Napakagandang ibon ito. Ito yung winner sa 325 miles sa Nevada. First place winner sa, doon. So, sayang naman kung di makakapag-produce sa atin. Ito pa, Johnson Relax pa rin siya. Pero may cross siya ng Gabi Van de Noville. Yan. Tapos yun nga si Mr. 200 combine winner. Ito yung kapatid niya.
Ito yung kukumpleto sa project natin. Ito yung winner naman ng 300 miles. Combined winner yan guys, hindi lang basta first place. Okay, so yan. Tapos ito, ito yung anak nung Stewie bloodline ni Skyloft na nanalo ng first place sa AGN noon. And then kinantsawa natin na arborin natin yung full sieve noon, which is nag 20th place pa sa Royal Cup. Okay, so talagang ano rin, winning line din. Okay, na nakapares dito sa ating banlun. Okay, yan. Tapos ito yung father nung inilaro natin sa OLR ngayon. Pinair natin siya sa eye catcher na Leo Herriman. Okay, so ito yung, since natutuwa tayo sa mga na-produce nating grisel, ito yung lamons na hen. I-prepare natin to sa ibon natin para makapag-produce tayo ng white or grisel. Okay, kahit isang beses lang, okay na, isang clutch lang. Tapos ito yung Gold Country line natin na Berta line as well. So ito yung winning line ng kaibigan natin si Randolph Getonzo ng RGFL. Tapos ito yung half sibling ng nanalo sa OLR 402 miles. Yan, tapos yung nasa basket na yan yung nag-ace pigeon, kaka-ace pigeon lang niya. Bloodline niya is Creator Kittel. Ito naman, Best Kittel na chinek ko, may pasok siyang Jansen at Koopman as well. Okay, so yan, nagkakagulo na yung mga ibon natin. Hindi ko alam kung ano meron. Sana walang hook. Ayan, oh. Alam nyo na, nagkakikirembang. So, pag nagkikirembang, alam nyo na, young bird. So, hindi naman tayo natatakot na mawala yan. I mean, na mawawala sila. Kasi nga, yung ginawa nating setup, kung mapapansin nyo, automatic silang nakakapag-viewing. Tapos may release door din tayo sa taas. Pero may release door din tayo dito sa baba. Okay? Same thing sa mga vents natin. May hingahan sa baba, may hingahan sa gitna, sa ilalim. Pati sa mga gilid, harap, sa taas. Okay? So, para yung flow ng hangin maganda. Hindi sila talaga nakukulob. Okay? Tapos, mamaya, magpapakain tayo kasi may nag-request kung paano tayo magpakain ng ibon. Okay, so ito pinatuka ko lang ng konti pero mapakita ko sa inyo na magagana talaga sila kumain kahit kumain na sila today. Okay, so mamaya i-update ko kayo sa gagawin natin. Okay, okay guys, ito yung isa sa mga una nating na breed na Jansen out of combined winner na 200 miles sa Punky na hen bago siya namatay. Okay, so throwback yung kulay niya at yung isang kapatid niya napunta doon sa taga Sacramento. Actually dalawa lang yan, kaya lang nung time na yun malakas pa yung taga Sacramento sa atin kaya napagkalooban natin. Okay, so yan yung yan yun, nakita niyo naman kung gaano kaganda. Tsaka noon napansin ko, ano yan, parang naninipisan ako sa katawan. Yung pala sila, pagka yung lahi nito, habang nagmamature gumaganda katawan. Tingnan nyo naman kung gaano kalapad na ngayon. Okay? So, yan. Ito nga pala yung hiwalayan natin. Yung nasa right is yan yung hen section, yung nasa left yan yung ating cock section. At yung kulungan na yan ang ating flyers loft. Okay, update ko ulit kayo mamaya. Guys, so may nag-request sa atin kung paano tayo mag-feed ng ibon. Okay, so ito lang yung ginagamit natin na pina 3D print natin sa anak natin.
Okay, so ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Okay, so ang tanong, kung wala kayo nito, ano ang alternative nyo? Okay? At saka sa kada isang ganito, 10 ibon na ito. Para hindi tayo sobra-sobra magpakain. Okay, so meron kayo nito sa mga bahay nyo, imposible kayong wala. Kasi, ang katapat niyan ay ito. Ito kasi kita nyo, mababa. Ayan. Ito mas mataas. So, kada isang ganito, 10 ibon. Okay? So, yun lang ang sikreto natin sa patuka. Ngayon kasi walang race, kaya ito lang pinapakain natin para tipid tayo. Okay? So, ito, good na to sa 30 ibon. So, binilang ko na dito, saktong 30. Yan. At saka ibon nyo, yan, dapat nagsusuntukan na ganyan. Ayan o. Yan na yung mga nasa labas, nagpapasukan pag tinawag. Yan. So, ganyan lang tayo magpatuka. Kada kailangan yan 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 5, 6. Hanggang pa iba. Yun. 8 9 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8. Yan, sumobra pa ngayon. So, itong ibon, mga 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15. Eh, hindi, 30 nga lang. Ayan, oh. So, yan, ganyan lang tayo magpatuka. Tsaka once a day lang tayo. Kung gusto nyong twice a day, pwede rin. So, kung ako, halimbawa, 30 ibon ko once a day, twice a day, isang takal lang sa umaga, 2 takal sa hapon. Yung pantakal natin. Sinukat ko yun, actually 1 cup yun. Yung sa bigas, pwede na yun, kung wala rin kayo. So, wala tayong lusot. Basta yun, 10 ibon lang. Okay? Ganyan lang tayo pa-stricto pakain. So, same thing doon sa mga stock loft ko. So like yung hen section, itong hen section natin, kaya tingnan mo, pagka ang pakain mo, ayan, pagka ang mukha nito, nadagdagan pala to 2, 4, 6. So ito dapat isa't kalahati. Okay. So, tatansyahin lang natin kalahati. Yan. So, yan. Ganyan lang ang pakain natin. Tapos sa kabila, 2 takal yun. Okay. So, sa dalawa. Okay, ganyan tayo magpatuka. So, tingnan nyo, pagbukas ko wala nang pagkain. Hindi tayo nagtatambak ng patuka kasi kung may tambak na patuka, tatawag din ng daga. Kaya yung ibon, dami ko naririnig, yung ibon daw ayaw mag-trap, ayaw sumunod, makukulit. Makukulit talaga yan by nature.
kung hindi natin tuturuan. Okay? So, yung disiplina sa ibon nagsisimula sa handler. Oh, kamukha yan. Tingnan natin. Oh. Tingnan nyo. Oh. Wala na. Yung natira na lang yung konting grits. Actually, yung konting grits na yan, nandyan na yan kanina. Okay? Kasi nga, gusto natin may grits sila lagi. So, nagbibigay lang tayo ng grits sa dito sa sa flyers ko. Once a week lang ako nagbibigay. Kasi may natitira naman. Ayan, oh, kamukha niya, no? Second day na nila yung grits na nandiyan. So, kung lalagyan ko, tatambakin lang, matataihan lang. Kaya, mahalaga sa akin, may natutuka sila kahit pa paano. Okay? Tapos, tingnan nyo yung tubig ko. Ang tubig ko, ano lang yan, good for 1 day. O ngayon, wala na naman. Kita nyo, naghihintay sila. So, tingnan nyo magiging epekto, ha? Okay, so, ayun yung tubig nila. So, sa tubig natin, alternate lang tayo. Probiotics, plain water. Tapos kung maisipan ko magbigay ng vitamins, maglalagay tayo. Pero, alternate pa rin. Yan. So, kita nyo kahit sa tubig, ano sila, nag-uunahan. Okay? So, lalo na during race, ang ginagamit lang natin sa pag-race, yung kulay, parang kulay, kamukha ng kulay ng pato, yung tatsulukang ulo, yun lang ginagamit natin. Kasi gusto ko, miat-miya, pinapalitan ko yung tubig. As in yung tipong maghapon lang. So, yan. So, ito bukas, ubos na naman to. So, magpapalit na naman tayo bukas. Ganun lang to sa hapon ang palit natin. Ayan, oh. Maganda nga sana sa umaga para maghapon yung fresh. Kaya lang, yan yung nasimula natin na cycle nila. So, ganyan na lang muna. Okay? So, ayan sila. Okay guys, masyado na tong mahaba at saka magpapakawala tayo ng tubig kasi nga mayroon ako nakitang hindi maganda. Okay. So, bago ang lahat, guys, shoutout muna tayo kay Neben Melpasia, kay Norman Aquino, kay Dandy Makatiag, kay Craden, Daniel Agustin, Yours Lady With Me, si Aisley Abuel, si Melbourne Tiglao, si Noel Marciano, Gilbert Santos, at si SGT-PH, at si DWCPF-IWM-VXF. Mukhang kuyang siya. Okay, shoutout sa iyo, kuyang. Ang shoutout na ito ay hatid sa inyo ng Sugo Salted Peanuts. Gawa sa Pinas. Okay. Alam nyo na. Rock na.